Susuportahan din daw ng mga kongresista ang anumang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court. Si Clazel Pardilla sa report. There's no reason to be afraid of ICC. Bakit ba lagi na lang na, huwag tayo sa ICC, huwag na lang ganyan. If there is nothing to hide, why be afraid of ICC? Ito ang hirit ng isang kongresista sa posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa Rome Statute. Inihahanda na ng Department of Justice ang legal briefer para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglalaman ng mga benepisyo at kahinaan sakaling muling papasukin ng International Criminal Court sa bansa. Sinasabing maglalabas umano ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ICC dahil sa paglabag nito sa karapatang pantao nang ilunsad ang war on drugs ng gobyerno. Mahalaga din na kasama tayo sa mga structures like ICC kasi sa isang mundong paliit ng paliit at nagkakaroon ng crimes na mas borderless crimes at minsan may pagkakataon pang yung isang bansa ay hindi na kayang papanagutin yung mga gumagawa ng krimen. I think there's some value of having this. 2018 nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na kumikilala sa ICC sa kagustuhan noon ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa mga kongresista, rerespetuhin at susuportahan daw nila anuman ang maging desisyon ni Pangulong Marcos Jr. Kasabay ng panawagan na ipanalangin ang Pangulo. Kasunod ang tahasang pambabatikos ni dating Pangulong Duterte sa kasalukuyang administrasyon nang hindi payagang magsagawa ng peace rally sa Dumaguete. Nakakalungkot po na may ganito pong mga pangyayari or ganitong mga tinatawag na peace rally, pero alam naman po natin na puro paninira lamang mula sa mga dating appointed officials, mula sa mga former officials. We should all be supportive of what the current administration and the current President BBM is doing. Magkapartido sa Lakas CMD, sina Manila Representative Ernix Dionisio at Isabela Representative Ino D. Ang partidong kinalasan ni Vice President Sara Duterte. Kamakailan lamang nakipag-alyansa ang Lakas CMD sa Partido Federalang Pilipinas na pinangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. na itataguyod ang unit team bilang paghahanda sa 2025 elections. Ang tanong, welcome kaya ang mga dating miyembro na sumapi sa binuong alyansa ng dalawang partido? The President's statements are very clear that he still wants unity. Other political parties will still be welcome if they decide to coalesce or align with this new alliance. Hindi pa raw na pag-uusapan kung ano ang mangyayari sa mga miyembro mula Lakas at PFP na nais tumakbo sa parehong posisyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.